Magandang araw po mga Bacooreño. Ako po si Jose Napoleon Cuenca. Samahan niyo po ako sa ilang minutong paglalakbay sa nakaraan ng ating minamahal na lungsod. Sa isang bahagi ng nailathalang The Aglipay Schism in the Philippine Islands ni James A. Robertson ay kanyang naisulat na noong 13 ng Agosto 1898 o itong mismong araw na ito sa ating kasaysayan ay mainit na tinanggap ng mga taga-Bacoor ang noon ay isang sekular na katolikong pari na ang pangalan ay Padre Gregorio Aglipay, na kalaunan ay naging Obispo Maximo ng Iglesia Filipina Independiente. Naganap ang pagpunta niya sa ating bayan nang hindi siya nakapasok sa Maynila dahil sa nagaganap na labanan doon, kung kaya't minabuti niyang tumungo sa punong himpilan ng pamahalaang revolusyonaryo na kilala natin bilang Bahay na Tisa ng Bacoor. Sa kanyang pagdating, ang nakahimpil doon na si Gat Apolinario Mabini ay agad na nagbigay ng mungkahi sa Pangulo na si Padre Aglipay ay gawing kapelyan ng hukbong sandatahan ng gobyernong tagapagbangong puri. Makalipas ang 2 buwan at kalahati, siya ay itinalaga ni General Emilio Aguinaldo bilang Vicar General ng buong Pilipinas. Ang pagtatalaga sa isang posisyon sa pamahalaan ay hindi na bago para kay General Aguinaldo, bagamat karamihan sa mga kwento patungkol sa kanya ay nakatuon sa kanyang katapangan at husay sa pakikipaglaban sa mga mananakop. Hindi natin dapat kalimutan na siya ay isa pa ring halal na Pangulo ng bansa. Bilang Pangulo, inaasahan na marami siyang naging mga desisyon na humulma sa katangian ng pamahalaan na kanyang pinamunuan. Sa mga nakatala sa Messages of the President Emilio Aguinaldo, 1899 to 1901, na nasa pook sapot ng The Official Gazette of the Republic of the Philippines, bukod sa mga pagtatalaga sa tungkulin habang naririto sa Bacoor, ay nagkaroon din ng 3 proklamasyon, 2 circular, 2 kautusan, at 14 na dekreto. Ilan sa mga ito ang mga sumusunod. Noong July 20, ang dekreto ng paghiwalay ng Marinduque sa Mindoro bilang isang pulong lalawigan. Noong August 9, ang dekreto ng pagdaraos dito sa Bacoor ng halalang panlalawigan ng mga delegado ng Pampanga. At noong August 16, ang dekreto na nagbabawal sa sugal kagaya ng pagbabaraha at ng sabong. Ang mga dekreto at kautosang ito na sinunod at gumabay sa mga Pilipino ay isang katunayan na sa pamumuno ni General Aguinaldo ay gumagana at kumikilos ang pamahalaan para sa taong bayan. Para naman sa ating mga Bacooreño, isang malaking karangalan na ang lahat ng ito ay binalangkas, nilagdaan at ipinatupad mula sa makasaysayan nating bayan. Iba't ibang pueblo, isla at mga lalawigan, dekreto at kautusan nilagdaan sa ating bayan, namumukod tangi bilang Bacoor. Kaya naman, as we continue to strike as one, kapulutan natin ng aral ang ating mga pinagdaanan at maging mabuting halimbawa sa ating pamayanan. Isang lingon sa nakaraan, isang sulyap sa kasaysayan. Ito ang ating tahanan dahil sa Bacoor, at home ka dito.
Magandang umaga, Bacoor! Welcome sa Bacoor Update. Ako po si Maki Atencio, ang iyong tagapaghatid ng mga balita, kwento at usapang makabuluhan hinggil sa iba't ibang programang pang-serbisyo publiko para sa ating lungsod. At ako naman po si Ezer Carillo. Magandang araw po sa ating lahat. Kuya Maki, excited na ako para sa ating mga kasama ngayong araw na to sa Usapang Bacoreño. Kaya naman umpisahan na natin ang isa na namang usapang makadadagdag ng kaalaman at makatutulong sa ating lahat. Yes, talagang excited na, Kuya Ezer. Sino ba ang ating special guest para sa ating Usapang Bacoreño? Bago tayo mag-proceed, Kuya Maki, maitanong ko lang, sa'yo, Kuya Maki, ilang taon ka na po as of this pressing time? May tanong na ganyan. Actually talaga sa lahat na nagtatanong, talagang inamin ko yung edad ko. 36 na po ako, 36. Naitanong lang naman natin ito, Kuya Maki, para siguraduhin natin na maging maganda yung ating usapin ngayong araw na ito. Sigurado maganda at magiging masaya ang ating kwentuhan ngayon sa Usapang Bacoreño. Dahil as of this pressing time, tayo po ay binisita ng dalawang special guests for today. Makakasama natin ang Area Officer and Cluster Head ng National Youth Commission ng Calabarzon na si Mr. Amerson R. Aguinaldo at ang ating Officer in Charge ng Local Youth Development Office, Ms. Angie Carriazo. Magandang umaga po sa ating maganda at magandang tanghali po sa ating mga guests. Ayan, dalawang youth po ang guest po natin ngayon at talaga namang kailangan dumaan talaga sa matinding tanungan ang ating mga guests ngayon. Good morning po. Good noon na pala, no? Opo, kamusta na po, Ate Angie and Sir Amerson? Kamusta na po? Okay lang. Siyempre, sobrang happy namin kasi naging successful yung aming Linggo ng Kabataan Kick-Off Celebration po kanina during the flag raising ceremony po ng ating City Government of Bacoor. And nagpapasalamat kami siyempre na pinuntahan po tayo ng ating Area Officer ng National Youth Commission Calabarzon. Nakasama ko today si Sir Amerson Aguinaldo. Wow! Sir Amerson, hello po! Hello po, magandang hapon. Hapon na ba? Good noon sa ating mga viewers, no? Kami sa NYC Calabarzon, very happy din kami na finally nakapunta na ako sa Bacoor kasi first time ko po dito. And talaga namang napaka-active ng ating Youth Development Office dito sa Bacoor. Ang dami mga activities na ginagawa and we are very, very thankful na nabigyan kami ng opportunity para makababa dito sa ating LGU. And bilang officers ng National Youth, ano ba yung mga programa na ibinibigay po natin sa mga kabataan? Actually, sir, sobrang dami po namin ginagawa lately, no? Pero let's stick siguro sa mandato, sa mission, vision ng ating National Youth Commission. So ang NYC po ay pinanganak talaga, nabuo noong 1995, no? By the virtue of the Republic Act 8044 or yung ating Youth in Nation Building Act. So ang National Youth Commission po is a policy-making agency. It's a government agency. And ang pinaka-mission po namin is to promote sustainable and developmental policies para sa mga kabataan and through the kabataan as well. For our vision, no, we really envision the Filipino youth to be enabled, involved, and patriotic youth realizing their aspirations. And bilang sa ahensya din namin, we also envision our agency to be the premier voice and advocate for the young people. Wow. Nabanggit niyo po, sir, na kayo ay isa sa mga policy makers and policy advocates, kumbaga, ng ating government at the national level. Paano po natin natutugunan yung pangangailangan ng kabataan natin in terms of the out-of-school youth data? And may mga katuwang po ba tayong ahensya patungkol sa pag-address nito since kayo po ay national advocate for the policies under youth? Yes, medyo nakaka-alarma nga, sir, no, na tumataas yung ating illiteracy rate or dumadami yung ating mga OSY or yung mga out-of-school youth. Sa National Youth Commission, bilang kami po ay policy-making agency, mga pulisiya and mga plano po yung ating ginagawa. Meron po tayong localized version ng Sustainable Development Goals, which is the Philippine Youth Development Plan. Ang Pilipinas ang natatanging country, no, sa Southeast Asia na merong konkretong plano para sa mga kabataan. And doon sa ating Philippine Youth Development Plan, parang SDG din siya. Kung ang SDG ay merong 17 goals, ang Philippine Youth Development Plan ay meron namang 10 goals. And isa sa mga goals natin is education.
sa education na area, no, naging parte ang NYC sa pagbuo, pag-criticize at pagkukonsult doon sa ating batas, yung ating tinatawag na universal access to quality tertiary education, na kung saan nabibigyan ng libreng tuition yung ating mga estudyante na nasa kolehiyo. So naging parte kami sa pagbuo ng mga pulisiya na related sa education, sa mga students, sa mga kabataan. Wala kaming exact plans or exact program sa mga OSY, gawa ng wala kaming funding, hindi po kami implementing agency katulad ng ibang departments. Limitado lang din yung aming budget, no. So when it comes sa OSY, apart doon sa mga nagiging contribution namin sa pagbubuo ng mga batas and polisiya, meron din kami mga minor programs and projects na nakikipag-collaborate kami sa Department of Education, sa TESDA, nagkakaroon ng capacity building, nagkakaroon ng consultation as well. And sa mga OSY din natin, may mga programa din kami internationally. So hindi lamang national programs yung ating binibigay sa mga kabataan, sa mga OSY, sa mga students, no? May mga opportunity din sila na maka-experience ng cultural exchange programs and iba pang mga opportunities para sa kanila. Wow. Sa LYDO naman po, paano sinusuportahan yung mga organisasyon ng mga kabataan? May inisiatiba ba ang LYDO at yung NYC sa mga programa ng mga kabataan? Actually, yes po. Unang-una, meron po tayong active na Local Youth Development Council. Ayan, nagpapasalamat po talaga tayo kay Mayor kasi talaga pong gusto po ni Mayor laging inclusive pagdating po sa kabataan. Bukod po dyan, itinayo din po natin yung SBR KKK or yung tinatawag na Samahan ng mga Bacorenyong Reformado, Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan. Ito naman po ay binubuo ng mga iba't ibang organisasyon, fraternity, sorority, brotherhood and sisterhood, dahil gusto po natin na itong mga organisasyon at samahan na ito, matanggal na po yung naging negative na tingin po sa kanila before na andyan na i-involve sa away, sa mga gulo. Ngayon po, more on community service na po yung ibinibigay nila, lalo na po sa mga kabataan. At syempre, para na rin po sa anti-hazing law na dati po sila po yung laging nai-involve sa mga ganon. Ngayon po sila na po yung nangunguna na i-promote po yung anti-hazing law. Kasi po, na yung mga ganong sistema nila dati ng pagbimiyembro sa organisasyon, ngayon po, tinurn na po lahat nila sa community service. No, actually, very, tawag dyan, yung dangerous, yung kasi di ba kapag sumali ka sa isang frat, bubugbugin ka. So ngayon ba nawala na yung mga ganon? Actually po, sa fraternities po, wala na po talaga siyang ganon. Meron pa rin po tayong cases na nai-involve, kaya po talagang gusto din ng ating mayor na patuloy tayong makipag-partner sa mga schools, private and public po, kasi yung case po natin ng bullying medyo tumataas. Ngayon po, may mga cases na yung mga estudyante po mismo yung gumagawa ng sarili nilang gang. May isang beses po na nai-involve sila sa ganyan, then napapanood lang daw nila sa social media na ganito yung way ng member, ginagaya po nila. So napakahalaga po ng campaign natin sa anti-bullying, and katuwang pa rin po natin, yung binuo po nating samahan ng mga fraternity, yung SBR, sila po yung mga nagiging katuwang natin ngayon pagdating sa anti-bullying campaign po. Ayun. Grabe, iba po talaga yung local development plans din natin for our youth. Sir Amerson, mabalikan lang po natin from the national perspective, from the National Youth Commission, what strategies have we utilized to reach out our youths as of this time? Nabanggit ko po kanina yung ating national plan for the young people, yung Philippine Youth Development Plan. Bago po namin binuo yung ating Philippine Youth Development Plan, nagkakaroon tayo ng consultation. Meron tayong tinatawag na National Youth Assessment Study na kung saan lahat ng ating probinsya, cities, municipalities, Luzon, Visayas, and Mindanao, nakokonsult sila na bumababa yung NYC sa kanila. Ano nga ba yung problema? Ano yung mga issues na kinakarap ng mga kabataan sa Luzon, sa Visayas, and Mindanao? So nare-reach natin sila through consultations, and apart from the efforts ng NYC, meron din kaming katuwang sa mga LGUs, katulad ni na Ma'am Angie sa LGU sa Bacoor. And mga LGUs
from all over the country, sila yung pinaka-arm natin, no, sa Yes, sa pag-ensure na lahat ng mga programa ng national level ay bumababa sa mga LGUs natin. And siguro ang pinakamagandang strategy na ginagawa ng NYC bukod sa pagbababa, bukod sa consultations and etc., we are maximizing yung ating social media. So meron tayong Facebook account, website, YouTube, Twitter, and all other social media accounts. Doon po natin pinababa yung mga bagong polisiya, bagong programa, national programs, international programs ng NYC to make sure na talagang walang kabataang naiiwan. Ayun. Grabe po. Iba So, yung level ng initiative pagdating dun sa reaching our youths at all cost. So ngayon bilang 'di ba linggo ng mga kabataan. So ano po ba yung paghahanda niyo? Ano yung goal po ninyo sa ating mga kabataan ngayong taon? Well, etong pag-celebrate ng Linggo ng Kabataan, we're leaving the celebration to the LGUs. Sa national level, meron din kaming parang one-time event, no? Pero when it comes sa mismong implementation, ang ginagawa na lang ng NYC is to issue an advisory na we have to implement Linggo ng Kabataan. Lahat ng LGUs ay mandated, no? Kasi isa yun sa mga mandates ng SKs and LYDOs to celebrate Linggo ng Kabataan and to implement their programs and projects kasi meron tayong budget na nakalaan talaga for Linggo ng Kabataan. So ang ginagawa ng NYC, no, we are making sure na lahat ng LGUs ay nagko-comply, nagkakaroon ng magandang implementasyon and nagkakaroon din sila ng monitoring and evaluation. Ang pinakatema no, ng International Youth Day natin ngayon is Local Youth Actions for the SDGs and Beyond. So when we talk about local youth actions sa Philippines naman, again, as I mentioned kanina, the local version of the SDG is the Philippine Youth Development Plan. So we are making sure na lahat ng LGUs sa buong Pilipinas ay gumagawa ng mga relevant, timely, and developmental youth development projects sa kanilang mga communities. Wow, Ayan. thank you very much po, Sir Ano Amerson. ko lang, no, masingit ko lang, sir, kasi di ba social media ano tayo, no? So kasi maraming nagba-viral ngayon ng mga kabataan, like yung pinakahuli na nag-viral na talagang sa gitna pa ng kalye, nagsabunutan, and itinag ko talaga yung NYC. So ano yung collaboration between PNP or something na government agency? Paano kayo nakikipag-collaborate para matugunan yung ganong sistema na nangyayari ngayon sa mga kabataan? Well, medyo, ang tawag dito, minsan kasi may mga issues tayo sa mga grounds na talagang medyo out of our control, no? Pero we're also doing our part sa NYC, sa national level, kasi again, as part of the Philippine Youth Development Plan, meron tayong center na tinatawag na Peace, Building, and Security, na kung saan ang lahat ng mga LGUs ay mandated din to initiate, to conduct programs na nagpo-promote ng peace building and security. Kasi hindi din naman namin nakikita lahat ng LGUs, lahat ng barangay, may nag-aaway sa barangay ng ganito. So parang ang ginagawa ng NYC is to encourage our LGUs and other regional line agencies katulad ng PNP to also implement programs to have ang tawag dito, yung mga CapDev, capacity building activities, awareness, anti-bullying, mga ganyan, para sa may ensure natin na yung mga national policies ay talagang makabuluhan kapag nasa grounds na tayo. That's why close yung coordination namin sa mga LYDOs, kina Ma'am Angie, and I'm very, very happy kasi dito sa Bacoor, talagang ramdam namin yung policies and initiatives or mga projects ng City of Bacoor when it comes sa mga kabataan. Talagang sobrang active. And last year, no, awarded din sina Ma'am Angie sa Gawad Pawid Awards. Talagang sobrang daming programs ang ginagawa ng Bacoor na hindi lamang eme-eme lang. Talagang makabuluhan, talagang relevant and timely, no? Yun po. Thank you very much, Sir Amerson. Talagang yun yung term ng mga kabataan natin ngayon. Ano? Hindi po pwedeng eme-eme lang. Kailangan lagi merong resibo, lagi merong pruweba, at napapatunayan natin na yung mga programa from the national ay naikakaskade hanggang sa ating mga local youth councils. Nakakabiti ng usapan natin patungkol sa national, no? Talagang for sure marami pa pong programs at marami pa pong advocacies na ibinibigay sa atin from the national level. Baka sa susunod, sir, makapasyal po ulit kayo dito sa amin at makapagbigay din po ng talks and lectures pertaining the National Youth Commission and the relevance of gaining the trust and yung capacity building natin sa ating mga kabataan. Sir, for one last time, baka meron po kayong mga nais sabihin or batiin sa panahon na ito, sir.
Siguro po, Happy International Youth Day na lang sa ating mga kabataan, hindi lamang dito sa Bacoor, pati na din sa mga viewers natin outside Bacoor City. So let's do our part, no? As young people. Ang tawag dito, meron tayong responsibility sa nation building. Kahit bata tayo, may responsibilidad na. No? So meron tayong duty, no, na kailangan gawin. So we have to participate, we have to engage sa mga programa ng ating LGU. And kasi sayang yung mga ginagawa ng ating mga LGUs, no, kung hindi natin sila napapakinabangan or hindi tayo nag-a-attend sa mga programs and activities. So ayun lamang po, maraming salamat sa pag-extend ng invitation, and sana lahat ng LGUs, no, hindi lamang dito sa Bacoor, ay talaga namang na-enjoy yung ating International Youth Day. Yes, ang maisingit ko lang po kanina nga doon sa programa na sa flag raising ceremony, may isiningit si Mayor doon sa ID ng mga kabataang Bacoreño. Pwede po bang i-explain nyo yung benefits doon sa ating mga kabataang Bacoreño? Ayun. Kanina po, bilang parte po ng ating Linggo ng Kabataan Kick-Off Celebration, inilaunch po natin yung Katipunan ng Kabataan ID or yung KKID. Kung di ako nagkakamali, first ata to in the Philippines na magkaroon ng isang LGU ng Katipunan ng Kabataan ID. Ito po ay programa namin ng SK Federation with the assistance of the Barangay Management Information System. Ito pong KKID, hindi lang siya just proof of residency, may kaakibat po itong mga benefits para sa kabataan. Andyan na po yung ating mga medical assistance, educational aid, pwede rin po sila dyan sa livelihood skills, sa mga youth employment po, sa mga sports programs and facilities. At ito po ay isang programa para ma-ensure po natin yung youth participation sa governance po. Ayun po. Antayin nyo po yung mga detalye ng ating KKID. Ipopromote din po yan ng mga SK sa inyong mga barangay kasi sa kanila po kayo makikipag-coordinate para po to sa lahat ng kabataan na may edad 15 to 30 years old po. Wow! Mama, itanong lang po natin, in the current situation na meron po tayong sobrang active na LYDO and the council itself, ano pong mga pangunahing priority ang meron tayo enlisted for our youth in the city of Bacoor? As of now po, we are planning na po to formulate the local youth development plan for the year 2026 to 2028. Kaya we are doing our best na matap po lahat ng mga youth natin, even sa marginalized sectors and grassroots level. Kaya patuloy po tayong nakikipag-youth consultation, focus group discussion. Bukas po sisimulan po namin naman sa mga private schools kasi mahalaga po yung kanilang yung salitang mahalaga yung boses ng kabataan. Opo, para makapaggawa po tayo ng komprehensibong programa pa para sa kabataan kasi alam naman natin sa ibang term, iba-iba na yung trip ng mga kabataan ngayon, 'di ba? Hindi na siya yung basta kung ano yung ako bilang LYDO na ito yung programa para sa inyo. Hindi siya ganon. Kasi kailangan malaman natin ano ba talaga yung gusto nila. Saan po sila nag-e-excel, paano natin ma-enhance yung mga talents, yung galing nila. Kaya patuloy rin po tayong nakikipag-partner sa mga concerned offices and departments, sa ating mga iba't ibang institution para po sa mas maganda pong youth programs natin dito sa Bacoor. Yan, napakaganda naman po nun. Pero ano ba, how do you promote youth participation in local government? Ayun, sa katatapos lang din po na ating voters registration. Tulad nga sinabi ko kanina, mahalaga po yung boses ng kabataan. Sa atin lang po dito sa Bacoor, 9,000 po mahigit ang bagong mga kabataan na undergo ng voters registration. So may mga additional na tayong constituents para na sa ating parating na barangay and SK elections na hindi pa naman natin sure kung sa postponement or baka talagang hanggang next year pa po. Syempre, kahit po sa simpleng pagrehistro na, di ba po, maramdaman po nila lahat ng services ng city government po natin. Kaya tulad po na nabanggit ko kanina na patuloy po tayong makikipag-youth consultation sa kanila. Patuloy po natin silang bababaan, puntahan po yung mga inisyatibo ng mga youth organization and SK po natin sa kanilang mga barangay po. Kasi makikita din po natin yan at makakatulong po yan sa paggawa po natin ng mas marami pang policy para sa mga kabataan po.
Grabe, napakarami po ng gusto nating ilatag para sa ating mga kabataang Bacorenyo. Pati na rin sa ating mga kabataang Pilipino, kanina narinig natin from our National Youth Commission officers. But as we celebrate Linggo ng Kabataan sa lungsod ng Bacoor, ano po currently ang mga programs natin, Ate Angie, being one of the ates ng kabataang Bacorenyo? Ano po yung mga program natin ngayong Linggo ng Kabataan? Grabe yung ate, no? Pero pasok pa ako sa kabataan, 30 years old pa lang. 'Di ba? Last na taon para sa kabataan. Pero hindi natin to last para maglingkod sa kabataan, Tama. 'di ba po? Ayan, ngayon, ang goal natin is gusto ko pong ma-recognize lahat po ng mga outstanding batang Bacoreños natin. Kasi bakit po? Hindi lang, marami po tayong kabataan na nahihiya, na hindi po sila ganun ka, makapag-coordinate po sa atin na ito ko, ganyan. Hindi naman sila napopost sa Facebook, sa mga social media na ganito pala. Actually, nag-launch po kami ng Gawad Batang Bacoreño. So may mga entries po siya. Meron po siyang Best Innovative Program for Youth Organization category, may SK category, at pipili po tayo ng top 10 outstanding batang Bacoreños. Grabe, nakita ko yung mga nag-entry na batang, napakagaling pala talaga ng mga Bacoreño. Kung alam, ng mga batang Bacoreño, may isa akong nakita hanggang ngayon, tumatak siya sa akin, na gumawa siya ng isang framework para sa isang mangrove conservation farm. Wow. Actually, 18 years old lang siya. Kaya excited ako na soon, i-recognize natin siya po dito. Talagang nakaka-proud bilang ate, syempre, na may mga ganun pa pala tayong kabataan na hindi natin nakikita minsan na andyan lang pala talaga sila. Opo, Ayun po. mga kabataang nahihiya lang. Opo. Marami po kasi sa mga kabataan natin in the recent generation ay mga introverts, kumbaga. Kaya po ang kanilang skills ay tinatago nila pero patuloy nilang sinusuportahan ang pamahalang lungsod and the national level ng mga proyekto at mga conceptualization na meron sila na talagang po pwedeng makatulong at malaking benepisyo para sa atin. How about Sir Amerson, kayo po, baka meron po tayong naging additional program or additional activity for this week na nagsa-celebrate tayo ng Linggo ng Kabataan, sir? For NYC Calabarzon po, sobrang puno po yung schedule namin for the week, no, and even for the next few weeks kasi madami tayong capacity building activities na gagawin sa region. So mamaya after na to, pupunta naman ako sa Binyan, Laguna for a training about parliamentary procedure. And then tomorrow, we will be celebrating the International Youth Day with the DNR Calabarzon. So magkakaroon kami ng series of environmental sessions, climate change action sessions, and other capability buildings para sa mga kabataan. So, sobrang dami. Hindi ko na siya may isa-isa. More on capability building, pagbababa sa mga grassroots level. And, ayun, sana mas dumami yung katulad ni Ma'am Angie na aktibong local youth development officer, hindi lamang sa Calabarzon but in the entire region kasi we have to maximize yung batas. No? We have to maximize as well yung budget na nasa LGU natin. And kapag hindi tayo gumagalaw, sayang yung pera. Yes. No? So talagang saludo ako dito sa Bacoor kasi ang dami nating ginagawa. So again, sinabi ko na kanina, hindi lamang eme lang, no? Talagang we're doing our part as public servants, as LYDOs, and as SK officials. Ayan, talagang nakakabitin talaga, lalo na yung mga ganitong usapan, Kuya Esor. So maraming salamat po, Sir Amerson at Ate Angie sa pagbisita sa ating usapang Bacoreño. Siyempre, yung pag-like at saka pag-follow sa ating Strike TV ay sana po continue yung ating mga kababayan. Ate Angie, baka meron pa kayong naisabihin at batiin. Ito na po, pagkakataon nyo na. Ayun po, tulad ng sinabi ni Sir Amerson kanina, Happy International Youth Day po sa lahat po ng kabataang Bacoreño, sa mga batang Pilipino, at syempre sa mga partner institution po ng City Government of Bacoor at ng LYDO. Patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo sa lahat po ng pagsuporta nyo sa amin at sana mas marami pa po tayong programang pangkabataan na gawin at ini-invite po namin yung mga youth organizations, mga private schools natin and public schools na may mga student body organization na pwede makipag-coordinate po kayo sa aming opisina para ma-promote
po namin kayo dito sa aming strike studio at magkaroon po rin kayo ng training sa ating Strike Fire and Rescue Village. Nakauna-unahan pa rin yan sa buong Pilipinas. Yes. Isa po talaga yan sa talagang napakagandang programa ni Mayor para sa mga kabataan. Yun lang po, maraming salamat po. Ayun, thank you. And syempre, bago po tayo matapos, gusto lang po nating i-congratulate si Ate Joy Barcoma. Congratulations, ang Ate bagong Joy. Miss Philippine Earth 2025. Napanood mo ba, Kuya Esor, yung sagot? Grabe, yung no? mga Iba po. sagot ni Ate Joy? Ibang level po talaga pag taga Bacoor ka. Kaya kitang-kita mo naman yung mga programa natin sa lungsod ng Bacoor. Nasa Local Youth Development Office tayo ngayon and pinagpo-focusan natin yung mga programang pangkabataan. Pero yung skill set ng ating mga kabataan at the national level ay nare-recognize na. Kaya maganda yung naging performance ni Miss Joy. Ano po, talagang it's with wit, with heart, at patuloy na pagsisilbi sa taong Yes. bayan ang nais na i-promote ng ating bagong Miss Earth Philippines 2025. Ayan, and again, maraming salamat sa ating guest ngayon, kay Ate Angie Carriazo at kay Sir Amor Aguinaldo. Muli, ako po si Maki Atencio at ito ang Bacoor Update, ang programang naghahatid ng mga pinakamainit na balita at update tungkol sa ating lungsod ng Bacoor. At ako naman si Ezer Carillo. Mga Bacoreño, abangan niyo po muli ang susunod na update dito sa Strike TV Facebook channel at YouTube Live. Huwag po natin kalimutang i-like at i-follow ang ating mga official account sa Strike TV Facebook page, YouTube channel, and TikTok account. Hanggang sa muli, as we strike as one, dahil sa Bacoor, at home ka dito. Ma'am, thank you.